Magandang gabi nga po muli sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Paki-comment na lang po uli pagka hindi nyo ako masyadong marinig, pagka nagpuputol-putol para hinto na po tayo. Pagka gano'n, hindi nyo naman naririnig. Ano? Yan. Okay, sawa naman ay maging maayos ang ating connection sa gabing ito. Nandito po uli ako sa church kasi sa bahay lalong mas mahina ang signal namin. Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ngayon po ay October 31, bukas ay November 1 at maraming mga tao na abalang-abala na sa paghahanda ng mga malalagkit at naghahanda na ng mga kandila para bukas ay pupunta sila sa simenteryo. Ang iba naman ay natutulog na sa mga simenteryo ngayon. Ayan, nawa ay wag silang hatakin ng kanilang ng inaakala nilang mga kaluluwa ng mga namatay. Ano po, so napakaraming mga nagkakamali sa mga ganitong pananaw at mga katuruan sa mundo. In fact, dito sa lugar ng church, halos lahat ng mga bata ay, salamat Irene. Ang mga bata ay talaga namang pumapasok dito sa church, nangakaano, yung alam mo yung mga make-up sa mukha. Ayan. Salamat po, Ate Alma. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, yung mga bata dito sa paligid, dito sa lugar kung nasaan nakatayo ang simbahan natin, ay may mga make-up at may mga mukhang kung ano-ano, may mukhang gagamba, may mukhang halimaw, at may kung ano-ano at pumapasok dito sa church. Sabi ko, wag kayong magganyan kasi hindi maganda yan. Nagugulat sila. Pati nga yung ilang kabataan na tinuturuan ni Princess ay may ganun pa rin. Ano po, wala tayong magawa kasi yan ang tradisyon. Ano, at may bumabati pa nga dito, pumasok, Happy Halloween, Pastor. Ako po, di sasabihin ko na rin Happy Halloween din. Ano? Ayan, okay. So, anyway, alam na po natin ang katotohanan, nawa ay wala sa atin man na nakikihalubilo pa sa ganiyang gawain. Sa halip ay ipanalangin natin sila na sila ay malinawan ng kaisipan sa mga ganitong maling katuruan. At yan po ay ilan sa mga itinuro ng Romano Katoliko sa kapanahunan na yon. At ang mga kaluluwa ay dumadalaw at bumabalik. Ang ibig sabihin daw noon ng kaluluwa ay hindi mapakali at nagmamadali na umakyat sa langit, makaalis sa purgatorio. Kaya naman itong mga kamag-anak, hulog ng hulog, bili ng bili ng mga indulhensya. Ayan, sa linggo tatalakayin po natin iyan. Anyway, tayo po'y manalangin bago tayo magpatuloy sa pag-aaral. Baka marami na akong maikwento at mawala tayo sa ating lesson sa gabing ito. Pray po tayo. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gabing ito sa pagpapatuloy ng pag-aaral na ibinigay mo sa amin. Sa kabila ng kaabalahan ng mundo, sa mga maling tradisyon at sistema ng mundong ito, ay naandito kami. Pagpalain mo ang bawat isa, ang mga anak mo, mga kapatid namin, Panginoon, na nagtitiyagang mag-aral sa mga pagkakataong ito. Tulungan mo kami at gabayan, manatili ang maayos na signal at koneksyon ng aming talakayan sa gabing ito at makapag-aral kami. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, ikaw ay aming maparangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay, salamat pong muli sa inyong lahat. Medyo bakit hinihingal na naman ako? Ayan. So, tayo nga po ay nasa Isaiah chapter 51 pa rin, verses 12 and 13. Ngayon, talakayin ating bigyan ng recap uli, yung verse 10 and 11 na natalakay natin kagabi. Ang sabi doon, kayo rin po ang nagpatuyo sa dagat at gumawa ng daan sa gitna ng tubig. Kaya nakatawid ng maayos ang bayang iyong iniligtas. Ang mga tinubos ninyo ay babalik sa Jerusalem, magsisigawan sa galak, umaawit sa tuwa, ang mamamalas sa kanilang mukha ay walang hanggang galak. At sa puso nila ang lungkot at hapis ay mawawalang lahat. So itong verses 10 and 11 ay huling bahagi noong serye ng talata na nagsimula doon sa talatang Siyam, na ito ay tumutukoy sa panawagan ng tao kay Yahweh na sila ay tugunin, na sila ay alagaan, sila ay bigyan ng proteksyon o tulong. Ayan. Kung atin pong mapapansin, ang kabanatang 51 ay parang dialogue o talakayan
sa pamamagitan, ako rin hindi tayo kasi yung huling bahagi ay propeta ang nagsasalita. So, tatlo na po yon. Ngayon, yung unang bahagi, yung verses 1 to 8, ito ay tinatawag ng mga pananalita, pagtawag o deklarasyon ng Diyos sa tao. At yun namang verses 9 to 11, yung tinalakay nga natin kanina lang, ito naman ay mga pagtawag ng tao. And then yung 12 to 16, ito yung mga salita ni Yahweh. Tatalakay natin ngayong gabi yung unang bahagi, yung verses 12 and 13. Yun namang 17 to 23 ay posibleng mga pananalita ng propeta para sa mga Israelita. Na syempre alam natin na nagmula rin sa Panginoong Diyos. Yan. So yun ulitin natin yung verses 10 to 11 na natalakay natin kagabi. Ito ay huling bahagi, no, ng pakikipag-usap ng tao, pananalita ng tao na bilang paghingi ng tulong kay Yahweh. Ngayon naman, tatalakayin natin sa 12 and 13 yung tugon ni Yahweh sa mga panalangin o pagtawag na iyon. Kaya doon sa verse 12, ang sabi niya, sinabi ni Yahweh, ako ang nagbibigay ng iyong lakas. Bakit ka matatakot sa kapwa mo tao? Mamamatay rin silang tulad ng damo. Wow, napakaganda nito, no? Yan, ang talatang siyam hanggang ang talatang ito hanggang 16 ay tugon ni Yahweh sa mga pangungusap o panalangin ng tao sa talatang siyam at 11 hanggang 11. Ito ay nagpapaalala ng presensya at proteksyon ng Diyos para sa kaniyang mga tao. Ito ay nagsisilbing panawagan na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos at humanap ng aliw sa kanyang hindi nagbabagong kalikasan. Walang iba tayong maaasahan kung hindi ang Diyos lamang. So ang nais ng Panginoong Diyos dito sa talatang ito, sa kanya lang tayo tumingin, sa kanya lamang tayo umasa. Dahil siya ang nagbibigay ng pinakamataas na pag-asa na hindi natatapos at hindi nauubos. Ang talatang ito ay nagsasalita ng walang hanggang katotohanan na ang Diyos ay ang tunay na pinagmumulan ng kaaliwan at katiwasayan. At ang mga mananampalataya ay hindi kailangan matakot sa harap ng mga mortal na banta. Sa halip, makakatagpo sila ng kapayapaan sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Sa halip na tayo matakot sa mga nangyayari sa mundo, patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Kaya ang sabi doon, ako ang nagbibigay ng lakas. Bakit ka matatakot sa kapwa mo tao? Sila ay mangangamatay ring tulad ng damo. Ibig sabihin, sila ay nauubos. Sila ay mamamatay. Samantalang ang Diyos ay hindi mamamatay, hindi maglalaho. Kaya wala tayong ibang haasahan kung hindi ang Diyos. Ang talatang ito ay nagbibigay ng mensahe na punong-puno ng pag-asa at kaaliwan para sa mga tao ng Israel. Ang propetang si Isaiah ay nagsasalita sa mga Israelita na nagpapaalala sa kanila ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Binibigyang diin dito ang ideya na wala silang kadapat ikatakot dahil kasama nila ang Diyos at aaliwin at puprotektahan sila. Wala tayong dapat na isipin anumang kabigatan dahil ang Diyos ang tutugon at magkakaloob ng lahat ng bagay. Sabi nga ng iba, ay nothing is impossible with God. He can do everything. Ang unang bahagi ng talata ay nagpapahayag, ako ang nagbibigay ng iyong lakas. Sa King James ang ginamit, ako sa makatuwid bagay ako ang umaaliw sa iyo. Sino ka? Ang mga pananalitang ito ay nagbibigay ng isang makapangyarihang pagpapahayag ng tungkulin ng Diyos bilang ang pinakahuling pinagmumulan ng kaaliwan para sa kaniyang mga tao. Ang pag-uulit ng ako ay nagbibigay diin sa personal at direktang pakikilahok at pagmamalasakit ng Diyos sa kaaliwan at pangalaga sa kaniyang bayan. Ang pahayag na ito ay nagpapaalala sa mga Israelita na hindi sila nag-iisa at lagi silang makakatagpo ng kapayapaan at kapanatagan sa presensya ng Diyos. Again, hindi lang po ito sa Panginoon, sa mga Israelita.
sa atin mang kapanahunan at sa ating lahat. Tumawag lang tayo, lumapit tayo at manampalataya tayo sa Diyos, siguradong nandun ang kanyang protection at paggabay sa atin. Hindi niya tayo iiwanan. Anumang oras, ibinigay nga niya sa atin ang kanyang nag-iisang anak. Ano po ba yung kaya niyang hindi niya kayang ibigay sa atin? Yan. Ang ikalawang bahagi ng talata, nagsasabing, bakit ka matatakot sa kapwa mo tao? Sino ka na dapat kang matakot sa isang taong mamamatay at sa anak ng tao na gagawing pangrangdamo? Ito ay isang paalala ng pansamantala at panandali ang kalikasan ng buhay ng tao. Hinahamon ng mga Israelita na isaalang-alang ang kawalang halaga ng mga mortal na tao kung ihahambing sa walang hanggan at hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos. Ito ay isang panawagan para sa mga Israelita na magtiwala sa Diyos. Sa Kanya lamang magtiwala sa halip na matakot sa kapangyarihan o banta ng ibang tao. Yan. Ang mga tema sa talatang ito ay tungkol sa kaaliwan, takot at pagtitiwala. Ang pangunahing tema ay ang katapatan at soberanya ng Diyos. Hinihikayat ng talata ang mga mananampalataya na makahanap ng kaaliwan sa kaalaman na ang Diyos ay kasama nila at magtiwala sa kanyang kapangyarihan sa halip na matakot sa mga mortal na tao. Tunay po yan, Pastor Nanding. Yan. Yung sinasabi natin na ang tao ay may limitasyon, totoo yan. Dito ay wala tayong maaasahan na permanente. Subalit sa Diyos, siya ang nagkakaloob ng lahat ng bagay. At anumang oras, siya ay available. Pwedeng-pwede natin siyang tawagan. Basta at tayo ay manampalataya sa Kanya. Hindi siya naglalaho. Siya ang laging naandiyan anumang oras. Ang konteksto ng talatang ito ay naglalayong magdala ng kaaliwan at kapanatagan sa mga Israelita sa panahon ng kanilang mabigat na sitwasyon ng kawalan ng katiyakan. Sila ay nakakaranas ng takot para sa kanilang buhay na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga taga-Babilonya. Ang talatang ito ay bahagi ng mas malawak na mensahe ng Biblia ng pananatiling malakas at may pag-asa dahil sa pagsama sa kanila ng Diyos. Walang anumang bagay na mahirap na nararanasan tayo na hindi kayang bigyang solusyon ng Panginoon. Kailangan lang natin talagang tapat na lumapit sa Kanya. Ipinapaunawa ng mensahe ng talatang ito na hindi dapat mag-alala o matakot ang mga Israelita sa mga tao na walang kapangyarihan. Sa halip ay katulad lamang nilang maaaring mawalan ng buhay at mabura sa mundo. Saan-saan man, sino man ang ating makausap na basta't sila'y totoong mananampalataya, lalo na yung mga pastor, talaga makakapagsabi sa atin lahat na hindi sila pinabayaan ng Diyos, hindi nauubos ang pag-asa sa Diyos. Kanina lang po, bago tayo mag-devotion, di ko alam kung nakikita niyo sa Facebook, meron akong actually hindi naman, mga bata, mga kabataan pa to, mga anak-anakan, panahong 2000, siya ay nag-aral sa Bible School at birthday niya ngayon, si Pastor Sander, na nalaman ko na siya ay nawala sa orphanage. Siya ay nagtatrabaho sa isang orphanage at dahil may mga naranasang mga kabigatan at problema. Pero siya mismo ang nagsabi na sa biyaya ng Diyos, siya ang Diyos na rin ang nag-ahon sa kanila. Iniayos ng Diyos, nakaranas ng mga kabigatan sa buhay, pero pagkatapos noon ay ang Diyos ang nagsaayos at dinala sila sa isang maayos na kalalagayan. Ayan. So, marami po tayong mga makakausap at sa lahat ng mga lingkod ng Panginoon ito ay nangyayari. Kaya tayong mga mananampalataya na nakakaranas ng kabigatan o anumang sakit o pagsubok ay hindi tayo dapat manghina. Magpatuloy lang tayo na maglingkod sa Panginoon at laging siya ang tutugon sa lahat ng ating mga kabigatan at mga pangangailangan. Binanggit ng mga salitang
ang mga salitang mamamatay rin silang tulad ng damo. Ito'y kumakatawan sa lumilipas at marupok na kalikasan ng buhay ng tao. 60 years, 70 years, 80, bibihira na nakakaisandaan sa panahon ngayon. Pero pagkatapos niyan ay maglalaho at mangangamatay ang mga tao. In fact, meron ngang bata pa, yung binanggit ko sa inyo ng isang araw na kaibigan kong kinuha ng Panginoon, kaedad ko lang, 55 years old, nasa Panginoon na siya. Kung kukunin ako ni Lord sa ganitong edad, okay rin naman. Kaya lang, syempre, parang ang dami ko pang gagawin hindi naman nauubos. Pero ang Diyos kasi ang nakakaalam kung kailan yung katapusan natin, kung kailan yung graduation natin, no? Kasi doon nung tayo nag-aaral, sa dami ng pinag-aralan natin, lagi tayong gumagraduate, pero kahit minsan hindi ginamit yung salitang graduation, laging commencement, laging pagsisimula ng bagong yugto. Ang graduation kasi ginagamit lang pag tayo ay kinuha na dito sa lupa, pag nangamatay na, graduate na. Ibig sabihin, we had accomplished all the missions that the Lord has given to us. Kaya nga sabi ko nga, if this is my time to graduate, bahala si Lord. Kaya lagi kong tinatanong at lagi kong iniisip ay kung sakaling ito na yung huling araw natin, mahirap man ang buhay, wala tayong magagawa. Kaya tayo lahat dapat ay mag-isip din. Pero habang tayo nandito sa mundo, kagaya ng binabanggit sa talata na ito, ay makakaasa tayo na ang pag-ibig, ang pagsama ng Diyos ay hindi mauubos. Ang lahat ay temporary. Habang ang buhay natin dito sa mundo ay temporary, pansamantala. Kasi ang permanenteng buhay ay nandoon sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Kung tayo nananampalataya sa Panginoon, yan ay sa langit. Pero kung hindi, ay di doon sa impyerno. Kaya nawa ay tayong lahat ay sa langit mapunta para doon tayo mag-i-enjoy ng mas habang buhay na kaligayahan. Hindi man natin naranasan ng kaligayahan, siguro posibleng ang buhay natin dito sa mundo ay puro sakit, puro bigat, mabibigat na damdamin at puro kasakitan. Pero sa langit ay mawawala lahat yan. Ayan. Ay nakakalungkot naman kung sa lupa ay puro kasakitan na ang nangyari sa atin, tapos sa buhay na walang hanggan, ay kasakitan pa rin. So, pangit naman yung kaya siguraduhin natin na tayo sa langit mapupunta. Ayan. At doon tayo magkukwentuhan. Yung mga tao hindi nakakaroon ng pagkakataong mag-usap at magkwentuhan dito sa lupa, posibleng sa langit ay mayroong pagkakataon at doon ay wala nang hahadlang, anuman ang sitwasyon. Okay. Now, sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa panandaliang kalikasan ng pag-iral ng tao, pinagtitibay ng talatang itong ideya na ang mga Israelita ay hindi dapat magtiwala sa lakas o kapangyarihan ng tao kundi sa hindi natitinag na katapatan at otoridad ng Diyos. Kahit kagaya natin, sila man ay maglalaho. Wala silang tibay, wala silang permanenteng lakas dahil lahat ng nandito sa mundo ay maglalaho. Pero ang Diyos na kumukontrol sa mundo ay hindi matatapos. Kaya doon lang tayo lumapit sa Diyos na everlasting. Okay. Sa talatang 13, sabi dito, bakit mo nilimot si Yahweh na lumikha sa iyo? Siya na naglatag ng kalangitan at naglagay ng pundasyon sa mundo. Bakit lagi kang takot sa nang aalipin? Ba, sa galit sila sa iyo? Dahil ba sa galit siya sa iyo at gusto kang puksain? Ang galit nila'y huwag mong pansinin. So napakaraming argumento na binabanggit dito. Pero ang isang bagay, doon sa unang pangusap, bakit mo nilimot si Yahweh na lumikha sa iyo? Siya ang naglatag ng kalangitan, siya ang naglagay ng pundasyon. Siya ang lumikha sa atin. Bakit natin siya kinalimutan? Samantalang doon sa chapter 59, chapter 49, sorry, ang Diyos sabi, hindi kita malilimutan. Pero bakit tayong tao ay lumimot sa Diyos? Bakit kinalimutan mo ako samantalang ikaw ay hindi kita malilimutan? Yan ang sabi ni Yahweh, ano? Ayan. So sana ay wag tayong lumimot. Ayan.
Ang talatang ito ay nagbibigay ng paalala para sa mga mananampalataya na magtiwala sa Panginoon at alalahanin ang kanyang kadakilaan. Hinahamon tayo nito na ilagay ang ating pananampalataya sa Diyos lamang, salit na mabuhay sa takot, sa makalupang pakikibaka at oposisyon. Ang talatang ito ay nagsisilbing panghihikayat sa mga mananampalataya na tumayong matatag sa kanilang pananampalataya at alalahanin ang kapangyarihan at soberanya ng ating lumikha. Nag-aalok din ito ng pag-asa at katiyakan na ang Diyos ay mas dakila kaysa sa sinumang mang-aapi o kalaban na maaari nating harapin. Sa ating pagninilay-nilay sa talatang ito, naway maalala natin ang kadakilaan ng ating Diyos at magtiwala sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at proteksyon. Sa talatang ito, ipinapaalala ni Propeta Isaiah sa mga Israelita ang kanilang banal na pamana at ang kapangyarihan ng kanilang lumikha. Tinatawag niya ang kanilang mga takot at pinapaalalahanan sila ng kadakilaan at lakas ng Panginoon. Maraming tao na nakakalimot. Kaya nga sabi natin, napakahalaga na kilala natin ang Panginoon. Kasi kung hindi mo siya kilala, talagang aalis ka sa Kanya eh. Makakalimutan mo siya. Pero dahil kilala natin ang Diyos, ay hindi tayo makakalimot. Halos lahat sa atin nakaranas na ng mga problema, ng mga kabigatan. Pero tuloy-tuloy pa rin. Nawa lang ay talagang bukal sa puso yung ating pagtutuloy kasi mababaliwala ang lahat ng iyan kung hindi totoo ang pananampalataya. Yan. Pasensya na po kayo at ako'y nabibitin sa hangin. Tinatawag niya ang kanilang mga tao na magpatuloy na magtiwala sa Kanya. Ito ay nagsisilbing, ang talata ito ay nagsisilbing makapangyarihang mensahe ng paghihikayat at pag-asa sa mga Israelita. Ito, nais ng propeta Isaiah na ang mga tao ay manatiling nagtitiwala kay Yahweh sa huwag siyang kalimutan dahil alam ng Diyos, alam ni propeta Isaiah na sa dulo ng lahat ng bagay ng sitwasyon, si Yahweh pa rin ang tutulong at maaasahan ng mga taong ito. Isa sa mga pangunahing tema sa talatang ito ay ang ideya ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Ang mga Israelita ay pinapaalalahanan na ang Panginoong Diyos ay siyang nag-unat ng langit at naglagay ng mga pundasyon ng lupa. Ito nabasa natin lahat sa Genesis chapter 1. Ito ay nagsisilbing makapangyarihang paalala ng soberanya at otoridad ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang lahat ay hawak ng Diyos, ang lahat ay kontrolado ng Diyos. Alam niya ang plano, alam niya yung bukas, even yung kasalukuyan at yung nakaraan. Kaya alam niya kung anong gagawin natin. Alam niya kung ano yung mangyayari sa atin sa kinabukasan. Makaranas man tayo ng hirap ngayon, bukas alam ng Diyos kung ano ang mangyayari sa atin. Ang talata ay nagpapahiwatig din ng damdamin ng pagkatakot sa mga api. Ang pagkatakot ay naging bahagi ng buhay ng mga Israelita sa kapanahonang iyon. Ito rin ang dahilan kaya sa mga nakalipas na panahon o kabanata na ating pinag-aralan ay isinalaysay ang pakikipag-ugnayan nila sa ibang mga bansa sa kanilang paligid, particularly yung Egypt. Maalala natin na isang kabanata na ang mga leader ng Israel ay pumunta sa Egypt, may daladalang kayamanan at hihingi ng tulong laban sa Assyria. Pinunas sila ng Diyos. Bakit nga ba doon siya hihingi ng tulong sa Ehipto na wala namang kapangyarihan? At hindi ba nila alam na yung Ehipto ang nagpahirap sa kanilang mga ninuno? Yan. Nagpapakita ito ng kawalan o kahinaan ng kanilang pananampalataya at pag-asa sa kapangyarihan, otoridad at kakayahan ng Diyos sa pagbibigay ng kaligtasan at proteksyon sa lahat. Napaka makabuluhan ng simbolismo ng talatang ito dahil inilalarawan nito ang kaibahan at kadakilaan ng Diyos
at ang kawalang halaga ng ipinagmamalaking kapangyarihan ng mga nang-aapi. Ang larawan ng Diyos na nag-uunat ng langit at naglalagay ng mga pundasyon ng mundo ay naghahatid ng kanyang napakalaking kapangyarihan at mga kakayahan sa paglikha. Ito ay nagsisilbing makapangyarihang paalala ng soberanya ng Diyos at kontrol sa lahat ng bagay. Sa kabaligtaran, ang takot at sa nang-aapi ay inilalarawan bilang panandalian at hindi gaanong mahalaga kung ihahambing sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Alam nating lahat kung ano ang ginawa ng Diyos noong unang panahon pa lang. Ang mundo ay hawak-hawak niya, subalit itinayo niya ang mundong ito sa pamamagitan ng isang pundasyon. Pwedeng literal na pundasyon, paano ito nanatili, paano ito nalikha. Pero alam nating lahat, ang tinutukoy sa pundasyon na ito ay ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nalikha ang mundo at lahat ng naandito. At sa pamamagitan din ng salita ng Diyos, pwedeng maglaho ang lahat ng bagay. Kaya ganoon ka makapangyarihan, ganoon kalakas ang Diyos. Kaya tayong mga tao, wala tayong ibang maaasahan kung hindi ang Panginoong Diyos. Sino pa ba ang makapagbibigay sa atin ng mga bagay na aasahan natin sa mundo? Sino pa ba ang makakatulong sa atin sa lahat ng mga bagay? Maliban sa Diyos na nagkakaloob ng kapangyarihan, maliban sa Diyos na mayroong kakayahan sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya rin ang may kayang mag-alis ng lahat ng bagay na ito. Yun ang makakapangyarihang mga hari ay nakaya niyang talunin at pabagsakin. Halimbawa ay si Haring Belshazzar ng Babylonia o yung mga makakapangyarihang hari sa mundo. Ano na yung hindi niya kayang gawin sa ating buhay ngayon. Kaya mga kapatid, ang talatang ito, 12 at 13, ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng Diyos. Muli ipinapakita nito sa atin kung sino ang Diyos na ating pinananampalatayanan. Ano ang kaya niyang gawin? Kanino tayo dapat magtiwala? Saan tayo dapat umasa? Sa lahat ng bagay. Malimit kasi sa ating mga tao ngayon, sa tayo umaasa, minsan sa politiko. Kaya yan, ang bumagsak ang politiko, ay bagsak ang ating bayan. Kaya tayong nakatingin doon sa kakayahan ng politiko na sinasabing mag-aahon ng ating buhay. Pero sa totoo lang, wala naman silang magagawa. Hindi ba natin alam na ang mga politiko na yan ay tao rin at wala silang kakayahan na iahon ng ating buhay. Sila ay kagaya rin nating nag-iisip, may katalinuhan din at mayroon ding kakulangan, may mga kahinaan din. Kaya wala tayong ibang maaasahan maliban sa Panginoon. Kaya nga sabi dito sa Roma chapter 8, ang sabi dito, bakit nga ba tayo matatakot sa kanila na sila'y mamamatay din kagaya ng damo? Ang sabi sa Roma chapter 8, sino ba ang magiging laban sa atin kung ang Diyos ay kakampi natin? Ibig sabihin, sino ba yung sinasabing kakampi ng Diyos? Tayong mga mananampalataya yon. Hindi lahat ng tao kakampi ang Diyos ha. Tatandaan po natin, baka ma-misinterpret natin na tinutukoy po doon yung mga mananampalataya lamang. Ang pinakakonteksto at basihan doon yung verse 1 ng chapter 8, yung mga nanampalataya. Yan, salamat po. Ang tanging Diyos ang magbibigay sa atin ng lahat ng bagay. Kaligtasan man, ito may spiritual, mga paglagong pisikal, mga katalinuhan at karunungan, at lahat ng pag-asa na imposibleng mangyari sa mundo. Ang Diyos ang makakapagbigay. Walang imposible sa Diyos. Ang kailangan lang natin ay manampalataya at manumbalik sa Kanya. Pero kung hindi tayo nananampalataya, kung ang ating buhay pang araw-araw ay makaraos lang, ay baka wala tayong aasahan sa Diyos. Kasi may pagkakataon na pwedeng hindi tugunin ng Diyos ang ating kahilingan para lalo tayong turuan na lumapit sa Kanya. Mga kapatid,
Itong mga talatang ito ay hindi lang nagsasabi ng magagandang bagay na kayang gawin ng Diyos o magagandang bagay na kaya nating asahan sa Diyos. Sa halip, ito'y muling nagpapaalala sa atin na suriin natin ang ating mga puso, ng ating mga isipan at pagkatao. Nandun ba talaga ang puso, isip natin sa Panginoong Diyos? At kung ang sagot ay yes, ay yes din ang tugon ng Diyos sa atin. Ibibigay niya ang ating pangangailangan. Pero kung meron kang doubt, ang doubt equivalent to no. Naalala ko si Pastor Dennis sabi doon 99.9% is not obedience yata, ano, parang ganoon lagi nating pinag-aaralan niyan, ano? Ayan, so napaka-importante po ng buong pagtitiwala, ng buong pananampalataya, ng buong pag-asa sa Diyos. Dahil siya lamang ang tanging maaasahan sa ating mga buhay. Huwag po tayong mag-alala, huwag tayong mag-aalanganin. Yung mga pangako ng mundo, yung mga kultura, tradisyon, hindi natin maaasahan ng mga bagay na yan. Tanging ang Diyos lamang ang maaasahan natin sa lahat ng bagay. Kaya sa Kanya lamang tayo lumapit. Okay, so hanggang doon lang po tayo pansamantala. Bukas natin itutuloy ang mga susunod na talata. Salamat po muli sa inyong pagsama. Again, kung meron pong mga katanungan, ay pwede pong magtanong, mag-chat, mag-comment. At pwede nyo rin pong ipasa lagi yung link natin sa ibang tao para marinig din nila ang salita ng Panginoong Diyos. At kung meron kayong mga karagdagang idea pa na hindi ko na-discuss, welcome na welcome po yan. Tuwing Sunday natin tatalakayin ang mga bagay na yan. Okay, samahan po ninyo ako sa panghuling panalangin. Mag-pray po tayo. Muli po, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Sa tagumpay ng gawain, nakatapos kami, Panginoon. Salamat sa pagsama mo sa akin sa pagdidiscuss. Ikaw po ang nakakabatid ng aking pakiramdam. Samahan mo po ko at tuluyang gabayan, Ama, at makayanan po ito ng aking pisikal na katawan. Pagpalain po kaming lahat, Ama. Gabayan po ang bawat isa sa gabing ito. Pagpalain mo kami, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat ulit, mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. Pastor Nanding, Pastor Claude, siyempre si Brother Edgar nandyan, si Ate Alma, ang buong pamilya naway kasamang nag-aaral, si Mami Ay. Ayan, salamat po sa inyong lahat. At again, yung ibang hindi ko nakitang pangalan na posibleng naka-join ay maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. To God be the glory.